Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless you po, my beloved preacher, beloved Brother Joel. Hallelujah, praise God. Tayo po, minamahal ko, sama-sama po manalangin. Mapagpala po namin, mahal na Panginoon Jesus, O Diyos, malapit noon. Maraming salamat po, malapit noon, sa bawat tugtog ng banal na gawain na natapos na. Sa iyong paglangisan, kalagitnaan, sa iyong matamis na presensya, malapit noon, pinadama mo sa amin, O Diyos. Maraming salamat sa araw na ito, O Diyos, sa aming pagdiriwang ng 22nd Church Anniversary na tunay pinagpala po ang ministeryo ito, malapay noon. Ito po ang bunga ng aming panalangin ay puminamal ginagaya mga pastor. Maraming salamat, O Diyos, sa lahat ng pagpapala mo sa amin, pag-ingat mo sa amin kami nakarating ng malulhati sa lugar na ito. Sagana ko wala akong magagawa, malapay noon, kahabagan mo po, O Diyos. Sa pangunod ng langit ay puminamahal at ginagalang aming mga pastor. Ikaw maglangis na mga taga natin mabanggit malapay noon. Pagpalay mo po kami. Hallelujah. At sa pangalan mo, Diyos, amin sinasaway ang lahat ng demonyo na pagkalilangan, demons who believe and doubt, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. At kayo po'y makabalik sa inyong mga kinaupuan. At bago lahat, aking pinapabot ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati at pagsamba sa ating dakilang Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay noon. Praise the Lord, praise God, hallelujah. At ganoon din po aking dobleng paggalang, pagrespeto sa ating pong dearly beloved, Honorable Pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida, the entire prophet of loving God, the man of God, hallelujah. At ganoon din po ang ating beloved ng Pastor Luis Almeida sa kanilang mga turo sa atin at aral. Ito po ay hindi po nawawala sa ating mga pungso. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamalapay noon. Praise the Lord, hallelujah. At ganoon din po kayo mabati ng happy 22nd Church Anniversary sa lahat po ng ating minamahal kapatiran po dito. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, tunay na tayo pinagpala na ating dakilang Diyos na naabot po natin ang taong ito ng paglilingkod ng ating gawain dito ay nanatili, mga minamahal ko, dahil meron pong nanalangin sa likod natin. Nandyan po ang ating minamahal at ginagalang ating mga pastor. Everybody say, praise the Lord! Praise God, hallelujah. At ganoon din po, magandang hapon sa inyo po lahat. Praise God, hallelujah sa aking mga kapong gagawa, sa ating my beloved co-preacher na naka-assign po rito sa lugar ng Dagupan, beloved Val, and ang kanyang beloved wife, maminamahal ko. Ating mga patin, galing pa ng Manila, maminamahal ko. Praise God, beloved preacher, Brother Lito de Gia and Sister Needs. At ganoon din, ating mga kapatid, beloved Engineer Peru, nakarating din sila, maminamahal ko. Puri natin malapelo sa lahat po ng aking mga beloved co-preachers, maminamahal galing po ng Ordaneta, maminamahal ko, galing ng Candon, maminamahal. My beloved, ating beloved judge, maminamahal, galing ng La Union. Praise God, puri po ang ating malapelo sa lahat po ng ating minamahal ng kapatiran. Puri po ang ating dakilang Diyos, my beloved wife, puri po ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay noon. Praise God, buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa Psalms 105 verse 5. Kailan po sa ating mga Bible reader, maminamahal. Praise God, hallelujah. Alam ko pong nakakaramdam na kayo ng gutom. Pero mas mahalaga po, minamahal ko, na atin muna mapakinggan ang salita ng Diyos. Everyone say, praise the Lord. Praise God, hallelujah. Talagang nung Friday, maminamahal ko, galing din kami ng Kabanatuan, maminamahal ko. Na-assign din po tayo doon, yung ating pong church anniversary doon. So doon po pinagdiriwang po yung 25th church naman. Anniversary, ang ating gawain doon, maminamahal ko na pinagpala ating dakilang Diyos. At ay pinagpala, at dito po ay nasa 22nd church na tayo, maminamahal ko. Purin malapin noon. Kailan po sa ating mga Bible readers, Psalms 105 verse 5, ihanda po natin yan. At 1 Chronicles chapter 16 verse 11. Praise God. Ihanda rin po natin ang verse Exodus chapter 13 verse 3, maminamahal ko. Ilan lang versikulo ito, maminamahal ko. Praise God. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, 105, talata po ay 5. Alalahanin ninyo ang kaniyang kagilagilalas ng mga gawa ng kaniyang ginawa, ang kaniyang mga kababalaghan, at ang mga kahatulan ng kaniyang bibig. Amen. Amen. Praise God. Remember His marvelous work that He had done, His wonder, in the judgment of His mouth, maminamahal ko. Alalahanin ninyo ang kanyang kamanghang mga gawa na kanyang ginawa, ang kanyang kababalaghan at ang kahatulan ng kanyang bibig, maminamahal ko. Praise God. Pag sinabi pong kamanghamanghang gawa ng Diyos, ay talagang ma-amaze ka, maminamahal ko. Talagang hindi ka panipaniwala sa tingin ng mga taong hindi naglilingkod sa Diyos.
Pero ito'y totoong nangyari sa atin, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Marvelous work, mga minamahal ko. Ano itong kamangha-mangha na ginawa ng Diyos sa ating buhay, mga minamahal ko? Praise God. During the time of Moses, in the time of Israel, mga minamahal ko, praise God. Tandaan po natin ang Israelite, sila po ay ginawang slave o alipin, mga minamahal ko, ng bansang Ehipto, mga minamahal ko. Sa paghahari po ni Haring Paraon, mga minamahal ko, sila'y naging alipin, mga minamahal ko. Ang mga Israelite, mga minamahal ko, sila'y nagtatrabaho, hindi sila pinapasweldo, pinapahirapan pa sila. Ganun po, mga minamahal ko, ang nangyari sa kanila, mga minamahal ko. Ngunit, sa dakilang pag-ibig ng Diyos, sapagkat ang bayang Israel ay pinakamamahal ang ating dakilang Diyos. In the time of Israel, mga minamahal ko, si Moses ang ginamit ng ating dakilang Diyos upang ilabas ang mga Israelita, mga minamahal ko, sa pagkaalipin, mga minamahal. Everyone say, praise the Lord. Sila'y nilabas, mga minamahal ko, ng ating dakilang Diyos, na habang gamala pa noon, ang kanilang daing, mga minamahal ko, ang kanilang paghikbi, paghiyak, ay nakaabot sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Praise God. But in our time, mga minamahal ko, ganito rin ang senaryo, mga minamahal ko. Tayo totoong pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sapagkat ng mga araw na hindi natin kilalang mahal na Panginoon, tayo din po ay alipin ng kasalanan, mga minamahal ko. Alipin tayo, mga minamahal ko. Nandiyan ang karamdaman, mga minamahal ko. Mga problema. Praise God. Gaano kasamat noong araw, mga minamahal ko, ilan natin mga kapatid, nakita po kanina, mga minamahal ko, nagpatotoo. Dating pulis, talagang walang patawad, mga kapatid ko. Kahit yung Karakrus, laro ng mga bata, pinapatulan, kinukutungan pa. Ganon kasama, mga minamahal ko. Pero ngayon, mga minamahal ko, nung nakilala niyang malapay noon, siya'y pinalaya ng ating dakilang Diyos. So marami problema, mga minamahal ko. Magpapakamatay na lang dahil may problema, malaking utang, mga minamahal ko. Pero nakilala malapay noon, pinalaya din sila ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Na sabi ng Biblia, mga minamahal ko, alalahanin natin ang kamangha-manghang ginawa ng Diyos sa ating buhay mula nung makilala natin siya. Kaya minsan ang Kristiyano nanghihina, nanlalamig sa paglilingkod sa Diyos. Bakit? Nakalimutan na yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Yung mga kamangha-manghang ginawa ng Diyos sa buhay natin, ito po ay napakalaga na huwag natin kalilimutan habang tayo ay nandito pa sa mundo, mga minamahal ko. Habang tayo naglilingkod, lagi natin sariwain ang kabutihan ng mahal na Panginoon, ang mga ginawa ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Yan ang sabi ng ating mahal na pastor para hindi ka malamig. Lagi mong isipin yung kabutihan ng Diyos. Alalahanin mo lagi yan, mga minamahal ko. At yan ang sabi ni Moses sa Israelite, huwag niyong kalimutan kung kailan kayo hinango ng ating dakilang Diyos. At yung muna basahin dito po sa Exodus chapter 13 verse 3. Kaili po. Ganito po sinasabi sa aklat ng Exodo, kabanatang 13. Ang talata po ay 3. At sinabi ni Moses sa bayan, alalahanin ninyo ang araw na ito na inialis ninyo sa Ehipto sa bahay ng pagkaalipin sapagkat sa pamamagitan ng lakas ng kamay ay hinango kayo ng Panginoon sa dakong ito. Walang sino mang kakain ng tinapay na may libadura. Amen. Amen. Praise God. And Moses said that to the people, remember this day and which we came out from Egypt. Mga minamahal ko. Sabi ni Moses sa kanila, alalahanin ninyo kung kailan kayo inilabas ng ating dakilang Diyos sa bayan ng pagkaalipin. Kaya nga, mga minamahal ko, praise God, kung paano sinabi ni Moses, inutos ito ng ating dakilang Diyos. Hanggang sa ating panahon ngayon, huwag natin kalilimutan. Kaya nga, meron tayong ipinagdiriwang, mga minamahal ko, meron tayong church anniversary para hindi natin makalimutan. Kailan ba tayo nagsimula sa mahal na Panginoon? Mga minamahal ko, kailan ba natin siya nakilala? Mga minamahal ko, hallelujah! Ano ba ang buhay meron tayo noon at ngayon, mga minamahal ko? Nakikukumpara po natin, mga minamahal ko, masasabi natin, tayo na ang pinakamapalad na tao sa buong mundo, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord!
tayo ng pinakamapalad, mga minamahal ko. Hindi lang mapalad, mga minamahal ko. Naniniwala ba kayo na tayo rin ang pinakamayaman sa buong mundo? Parang hindi kayo kumbinsido, mga kapatid. Oh. Tayo po ang pinakamayaman sa buong mundo, mga minamahal. Bakit, mga minamahal ko? Kahit gaano kayaman ang tao, ay hindi po makapagtatayo ng bahay sa langit, mga minamahal ko. Pero ang anak ng Diyos, kahit gaano kahirap dito sa lupa, mga minamahal ko, tapat kang naglilingkod sa Diyos, meron tayong mansion sa langit na naghihintay, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Kaya nga, mga minamahal ko, hindi natin kalilimutan ito. Kailan tayo tinawag ng ating dakilang Diyos? Sineselebrate natin yan. Inaalala natin ang kabutihan ng Diyos, mga minamahal ko. Praise God. Kasi kung lagi natin iisipin lang yung mga pagsubok sa buhay po natin, yung mga hindi magandang bagay na nangyari sa ating buhay, hindi po tayo, mga minamahal ko, hindi tayo makamove on, mga minamahal ko. Praise God. Hindi tayo lalago dyan, mga minamahal ko. Lagi na lang tayo manghihina kung isipin natin ang mga kahirapan sa buhay. Pero huwag natin tingnan yan. Ang tingnan natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang pangako ng Diyos, mga minamahal ko, sa dulo ng pagsubok ay may naghihintay na pagpapala ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sabi ni Moses, alalahanin ninyo, kailan kayo inalis ng mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah, sapagkat sa panahon na yon, mga minamahal ko, may mga Israelita, nakalimutan nila yung mga himala ng ating dakilang Diyos. Habang sila naglalakbay doon sa wilderness, mga minamahal ko, praise God, ng 40 years, mga minamahal ko. Yung iba nakakalimutan nila yung himala ng mahal na Panginoon. Praise God. Ganon din minsan ang ilang mga Kristiyano, habang tumatagal, nakakalimutan nila yung himala ng mahal na Panginoon sa buhay nila. Kaya ang iba nanghina, ng lupay-pay, mga minamahal ko. Dumadalo lang pag church anniversary, pag may krusada, pag Holy Supper, mga minamahal ko. Praise God. Dapat hindi ganito paglilingkod natin. Ang ating paglilingkod, patuloy po yan, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Makita natin yung mga kapatiran natin na pinagpala ng mahal na Panginoon. Saan ang krusada? Nandoon, mga minamahal ko. Saan ang church anniversary? Makita po natin, nandoon sila, mga minamahal ko. Bakit? Lagi nilang sinasariwa, mga minamahal ko, ang kabutihan ng Diyos, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, praise God, during the time si Moses, ang ginamit ng ating dakilang Diyos upang sila hanguin ng mahal na Panginoon. But in our time, ang ating beloved evangelist Willis Almeida, the time prophet of God, a man of God, mga minamahal, sila'y nanalangin para sa atin, mga minamahal ko. Praise God. Ngayon, nandito tayo, pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Praise God. Hallelujah. Nahabag ang mahal na Panginoon sa mga Israelite, ang kanilang pagdaing at pagtangis, mga minamahal ko, ay umabot sa ating dakilang Diyos. Ating mo nabuksan ng Exodus chapter 3, verse 7 up to 11. Kaili po. Sa Kaladang Isudo, Kabanatay 3, Talatay 7 hanggang 11. At sinabi ng Panginoon, aking ang nakita ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Ehipto. Aking dininig ang kanilang daing dahil sa mga tagapag-atag sa kanila, sapagat talatas ko ang kanilang kapanglawan. At ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo at upang sila'y isampa sa isang mabuting lupain at malawak. Mula sa lupaing yaon, sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot, sa dako ng Kananeo at ng Heteo at ng Amorheo at ng Pereseo at ng Hebeo at ng Jebuseo. At ngayon narito ang daing ng anak na Israel ay umabot sa akin, sa aking nakita ang kapighatian na ipinipighati sa kanila ng Ehipsyo. Halika ngayon at ikaw ay aking susuguin kay Paraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan na mga anak ni Israel. Sa 11, at sinabi ni Moses sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Paraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel. Amen. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang pagtangis ng mga Israelite, mga minamahal ko, ay umabot sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal ko, tunay na pinagpala ang ating mahal na Panginoon. Ganoon din tayo nung araw, mga problema natin. Umiiyak din tayo nung araw sa problema. Dumadaing tayo, mga minamahal ko. Pero mapalad na tayo po ay pinili ng ating dakilang Diyos.
Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Mga minamahal ko, dumating sa atin ang biyaya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Sapagkat maraming mga tao ngayon, hanggang ngayon, tumatangis pa rin sila. Pero napakapalad po natin, mga minamahal ko. Inalis na tayo doon, mga minamahal ko, sa pagkaalipin. Ngayon, nandito tayo, nagtamasa ng biyaya ng ating dakilang Diyos. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal ko, lagi natin hanapin, mga minamahal ko, ang kalakasan ng ating dakilang Diyos. 1 Chronicle chapter 16, verse 11. Yan po. Ganda po sinasabi sa unang Kronika, kabanatang 16, ang talata ay 11. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kaniyang lakas. Hanapin ninyo ang kaniyang mukha na palagi. Amen. Amen. Praise God. Hanapin natin, mga minamahal ko, ang Panginoon, ang kanyang lakas. Praise God. Paano natin makita ang lakas ng ating dakilang Diyos? Ang lakas ng ating mahal na Panginoon. Ano ang nagpapalakas sa ating, mga minamahal ko? Ang nagpapalakas sa ating mga minamahal ang ating pananampalataya ay ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, mga minamahal ko. Habang nararanasan natin ang kabutihan ng Diyos, tayo lumalakas sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ito ang hanapin natin, ito tingnan natin, mga minamahal ko. Hindi ang mga bagay na magpapahina ng ating pananampalataya, mga minamahal ko. Kaya hindi tumatagal ang iba dahil tinitingnan nila yung mga bagay na nagpapahina ng kanilang pananampalataya. Ano ba itong nagpapahina ng ating pananampalataya? Una, lagi tayo nakatingin sa kahinaan ng ating kapwa, mga minamahal ko. Kaya hindi tayo lumalakas. Lagi natin tinitingnan ang kahirapan ng buhay natin, ang pagsubok sa buhay natin. Kaya hindi tayo lumalakas, mga minamahal ko. Samantalang, mga minamahal ko, napakaraming kabutihan ng Diyos sa ating buhay na ito ang tingnan natin, mga minamahal ko, upang tayo lumakas sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Ito po yung panahon kung nangihina tayo. Ngayon tayo magpalakas sa mahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. Nakita po natin napakapanganib po ng ating panahon, mga minamahal ko. Kung nangyari yung nangyari sa Hong Kong, mga minamahal ko, nangyari sa ating bansa. Sa Hong Kong, sa Macau, talagang dumanas sila ng malakas na bagyo. Hindi nila akalain yan, mga minamahal ko. Praise God. Nung araw, mga minamahal ko, na-assign ako sa Hong Kong mga 2005, mga minamahal ko. Yung unang assign ko doon, pinagmamalaki ng mga taga-Hong Kong, sabi nila, ang Hong Kong hindi binabagyo, maganda rito manirahan, magandang residence sa Hong Kong, mga minamahal ko. O, sabi nila, pero ngayon talagang, grabe po, mga minamahal, ang bagyo na inabot nila, mga minamahal, kahabag-habag sila. Papaano na lang yung mga taong namatay at hindi nakakilala sa Diyos? Mga minamahal ko, huwag na tayo lumayo sa ating bansa, nangyayari din yan, mga minamahal ko, malalakas na bagyo at lindol, mga minamahal ko. Praise God. Papaano na lang kung ang tao'y mamatay, hindi makapagsisi sa kanilang kasalanan? Papaano na lang kung ang isang Kristiyano tumalikod sa Diyos, bumalik sa kasalanan? Papaano na lang kung abutan ng kamatayan, mga minamahal ko? Samantalang tayo po'y kinakailangan magpakalakas sa mahal na Panginoon upang tayo manatili sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Huwag tayong maging anniversary Christian, mga minamahal ko. Dapat araw-araw tayong maging Kristiyano, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Kaya sabi ng Biblia, mga bagay na magpapalakas ng ating pananampalataya, mga minamahal ko. The goodness of God in our life, mga minamahal ko. Ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, mga minamahal ko. Hallelujah. Kung pipilangin lang natin, kung iisipin lang natin, mga minamahal ko, napakabuti ng Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Hindi natin maisip ang kabutihan ng Diyos. Bakit? Sino tayo, mga minamahal ko? Dati tayo makasalanan, mga minamahal ko. Hallelujah! Hinango tayo ng Diyos from darkness to marvelous light. Dinala tayo sa kaliwanagan ng Diyos, mga minamahal. Ngayon, kung tayo magpatuloy, naghihintay na lamang tayo ng buhay na wala hanggang sa piling ng Diyos. Kaya sa mga anak ng Diyos, walang lugi, mga minamahal ko. Kung abutan ka ng kamatayan sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal ko, pagdilat ng iyong mga mata sa piling ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko. Praise God. Kung hindi ka mamamatay, kunin ka ng mahal na Panginoon, rapturing ka, buhay, mga minamahal ko, sa piling pa rin ng Diyos, mga minamahal. Walang lugi. Everybody praise the Lord. Walang lugi sa atin, mga minamahal ko. Ang lugi, yung hindi magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Everybody say praise the Lord.
Kaya si Haring David, mga minamahal ko, ang desire niya, iba eh. Gusto niya laging nasa bahay ng Diyos. Mga minamahal ko, yun ang gusto niya. Lagi niyang hiningi sa mahal na Panginoon na lagi siyang nasa bahay ng Diyos, mga minamahal ko. Kumbaga sa ating panahon, ang desire natin, hindi tayo maka-absent sa gawain ng mahal na Panginoon. Kung maaari, kung araw-araw ang gawain, kung maaari, araw-araw din tayo nasa gawain ng Diyos. Everybody, praise the Lord. Sabi ng mahal na pastor, sino gusto ng langit, taas ang kamay. Pinatatas tayo ng kamay. Yung gusto ng langit, sige, taas ang kamay. Lahat ang gusto ng langit, taas ang kamay. Gusto niyo pa talaga ng langit? Totoo yan, mga minamahal. Sabi ng mahal na pastor, huwag kayong absent. Kailangan, kung gaano tayo karami ngayon, dapat ganito rin tayo karami ng Wednesday. Maari mang mabawasan kasi iba galing ibang outstation. Pero yung mga hindi dumadalo ng Miyerkules, dapat dumalo kayo. At saka Biyernes. Kung gusto nyo ng langit, sabi ng mahal na pastor, huwag kayong absent, mga minamahal ko. Man of God na nagsabi, propeta ng Diyos. Paniwalaan mo yan, mga minamahal ko. Tiyak ang ating kaligtasan. Everybody, praise the Lord. Si Haring David, sabi niya, ang gusto niya, lagi sa bahay ng Diyos. Bakit, mga minamahal? Praise God. Basahin po natin ang huling talata, mga minamahal. Psalms 27, verse 4. Praise God. Eli po, maganda Dito na po sa rin aklat ng mga singer. awit, Kapitulo 27, ang talata po ay 4, isang bagay na hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y magkatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga kaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at magusisa sa kaniyang templo. Amen. Amen, praise God. Sabi ni Haring David, mga minamahal ko, I desire of the Lord that will seek after that I may dwell in the house of God. Mga minamahal ko. Bakit, mga minamahal ko? Praise God. Gusto niya, lagi siyang nasa bahay ng Diyos. Mga minamahal, bakit? Kapag nandito ka sa bahay, sambahan ng mahal na Panginoon, pakiramdam mo, mga minamahal ko, safe na safe ka, mga minamahal ko. Ligtas ka, mga minamahal ko. Hallelujah. Hallelujah. Kapag nandito ka sa bahay ng mahal na Panginoon, damandama mo ang pag-ibig ng Diyos. Damandama mo ang presensya ng mahal na Panginoon. Kung maaari, ayaw mo na umuwi, mga minamahal. Gusto mo lagi nagpupuri sa mahal na Panginoon. Bakit kapag nagpupuri ka sa mahal na Panginoon, lagi mo nadadama ang presensya ng mahal na Panginoon. Pag umiyak ka, mga minamahal ko, habang napagkagatid ng kilang Diyos, pag mahihingi ka, ibibigay yan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya mga wise Christian, mga matalinong Kristiyano, hindi sila umuwi na hindi nakadama ng presensya ng mahal na Panginoon. Ganyan kasigurado sa kaligtasan ang ating mahal na pastor, mga minamahal. Bawat yugto ng panalagawa ay mahalaga sa kanila. Bawat segundo ng kanilang buhay, ipinaglingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya naman nakita natin ang bunga ng gawain ng mahal na Panginoon sa kanilang mga panalangin at pag-iyak, mga minamahal ko. Hallelujah! Hindi na mabilang, mga minamahal ko, ang gawain natin, mga minamahal ko. Kulang na kulang ang gagawa. Mga minamahal ko, dito lang sa ating bansa, kulang na. Mga minamahal, ngayon, ang ating gawain, masabi na natin, sabihin na natin, halos sa buong mundo na, nandun na ang gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating buhay. Sabi ng mahal na Panginoon, sabi ni Haring David, mga minamahal ko, gusto niyang laging mamalas ang kagandahan ng ating dakilang Diyos. The beauty of God, the goodness of God, yung kabutihan ng Diyos. Lagi natin mamalasin, lagi natin mararamdaman yan. Mararanasan sa ating paglilingkod, sa ating dakilang Diyos na buhay. Puri na mahal na Panginoon, kaya sa araw po ito, ipaabot natin ang ating taos-pusong pasasalamat sa mahal na Panginoon. Na kung wala ang ating dakilang Diyos, wala tayo ngayon. Na kung wala ang ating mahal na pastor na ginamit ng mahal na Panginoon, wala tayo ngayon, mamiyamahal ko. Kaya ating alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Ang mga pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah!